Hello mga ka-babes! Welcome back again to my vlog. For today, gusto ko lang i-share sa inyo. So, magkukwentuhan ulit tayo sa vlog ko. So, nakita niyo naman mga ka-babes yung title na nahimik ako sa loob ng 2 taon habang ako ay nagtatrabaho dito sa Doha, Qatar. Simula ako yung dumating dito sa Qatar ng 2022. And then, naging 2023. And then next year, magpo 2 years na ako. February 19, 2024. Yes! So, yun mga kabits, gusto ko nang ibulgar sa inyo yung katotohanan. Kung ano yung pamumuhay talaga dito sa Doha, Qatar. Yun nga, para gusto ko lang kayo mabigyan ng idea sa mga kabayan ko na papunta dito sa Doha, Qatar. So, kung isa ka sa nanonood na papunta pa lang dito, so bibigyan kita ng idea. And kung yung trabaho mo is katulad din sa akin. So, shout out nga pala sa agency namin dyan sa Pinas. Maraming salamat. Dahil kung wala sa inyo, wala ako dito at mga kasamahan ko. Kasi isa lang naman yung agency namin dyan sa Pinas. Marami talagang sila pinapaalis. So, shout out ko. Ang agency ko dyan sa Pinas is Manila On Time. So, mga kakilala ko, magme-message sa akin na kung ano daw yung agency ko dyan sa Pinas, kung legit ka. Yes po, legit na legit. And mabilis sila magpa-lipad as long as kompleto ko ng requirements. And syempre, yung bayad mo. So, sa akin, yung matagal talaga, 4 months ako nag-antay kasi na maraming nagka-problema. So, nakita ng mga dati ko pang mga vlogs, diba? So, ayun nga mga kabits. By the way, so, back tayo sa dapat nating i-topic sa vlog ko. So, yun nga, gusto ko na talagang i-vulgar sa inyo kung ano yung pamumuhay ko dito. So, unahin natin sa food. Yung food ko dito, mga kabibs, ay hindi po libre. No? Mulang food allowance na binigay ang agency at dito sa company ko dito sa Qatar nung dumating ako. So, pero pagka nag-work ka naman, kasi yung binibenta namin ang pizza, salad, and appetizer. So, syempre, kapag wala yung manager, pwede tayong kumain, no? Or magpaalam tayo. Pero, wala talagang free food. So, yun. By the way pala mga kabibs, first time mo mapanood tong vlog na to, na ilalantad ko na talaga sa inyo, no? Kasi, wala lang, napaisip lang ako na why not, na share ako sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. So, yun. Yun na tayo. Tapos na tayo sa food. And then, doon naman tayo sa accommodation. So, marami din nagtatanong sa akin kung free accommodation daw ba ako. So, mga kabibs, hindi kami free accommodation, no? Live out po kami. May disadvantage, may advantage. So, ang kinagandahan po yun na kapag live out ka, walang curfew, no? Magagawa mo lahat ng gusto mo. And yun lang, kasi mahirap, kasi nung dating ko dito, the first timer ako sa Qatar, sobrang hirap talaga mga kabits maghanap ng bahay. As in, talaga alam mo yun na saan ikaw titira. Yung gusto mo na titira ka na malapit sa trabaho mo. So, yun. Pero hindi naman tayo pababayaan ng mga kabayan natin dito sa Qatar. Talagang tutulong yan sila. And then, wala talagang makakatulong sa'yo. Maghanap ka lang sa Facebook page. Marami yan sila ng mga kabayan natin na nagpo-post ng mga bed space, ganyan, tirahan. Yun maganda din kasi kung live out ka, mababudget mo talaga yung pera mo. And then, kapag may accommodation ka kasi, talagang nakafix lang yun. No? So, yun. Swerte ka kung live out ka, tapos nakahanap ka na walking distance sa work mo. So, makakatupid ka, katulad din sa akin, di ba? So, ayun na, kabibs. And then, like, for example, dito sa Qatar,
Nung pagdating ko dito, ah, alam ko na free accommodation is yung Hardee's, McDonald's, KFC, mga ano, at marami pang iba, hindi ko na isa-isa din kasi marami. Yun yung mga free accommodation dito sa Qatar. Pero mababa ang sahod nila. So, mas maganda pa rin talaga na kung leave out ka. Pero hindi pa rin ako nagsisisi na hinanggap ko yung opportunity na to, yung trabaho na to, na mahirap maghanap ng bahay. So, grab pa rin tayo. Bigyan ko lang kayo ng idea din mga ka-babes sa mga tirahan dito sa Doha, Qatar kapag kayo ay live out. So, mostly dito sa Qatar mga ka-babes ay meron tinatawag na bed space. So, in bed space, ilan kayo sa room? Like, for example, 3 kayo. O di kaya 4, o di kaya 5. So, yun. Meron pa nga 10. Charot. Oo, pero may mga ganun talaga, no? At pagka tipid na tipid ka talaga sa buhay mo. Meron din tinatawag na full partition. Kumbaga, close partition. So, yun. Dalawa lang kayo sa loob ng kwarto. Ganyan maghahati kayo. So, and meron din namang studio type. Pag gusto mo na talagang, as in, kayo lang talaga na walang ibang tao. Kasi kapag sa mga bed space or di kaya full partition, isang flat yan, marami kayo sa room, mga 7 na room. Tapos hindi mo alam kung ilan yung sa loob ng room. Yung iba 3 tao, yung iba 2. May mga ganun. So, yun mga kabibs, sa bed space, ang mga ano dito talaga is merong 350, ganyan, may 450, meron pa nga 200 something, ganyan, kapag tipid na tipid ka talaga. And then, meron naman din na sa pag magbabayad ka sa closed partition or full partition, merong 1,500 kayo ang kasama mo. Merong 1,100 to 1,200 to 1,300 Qatarials. So, yun yung mga price dito. And then, kapag studio type naman, isang bahay talaga siya, mga nasa 1,600 or 2,002 pataas. Qatarials. And then, ayun nga, doon naman tayo sa transportation. Sa transportation, mga kabis, doon ka malulugi. Kapag malayo yung lahat ng bahay, papunta dun sa store mo. Like, for example, yung pag sa metro kasi mga kabis, sa isang buwan, 104 Qatarials, no? Yung magagastos mo kasi 4 riyals siya in and out na. So, ito times mo ng 26 days. Pero, every Friday kasi mga kabis, dito sa Doha, Qatar, yung metro dito, ang open niya kasi ay 3 p.m. So, pag morning yung duty mo, so, no choice ka kundi mag Uber. So, ibig sabihin na Uber is taxi. So, yun. So, ililize mo yung 104 Qatarials sa pag-Uber mo. Diba? Eh, sobrang layo. Magastos talaga, no? Sample, nasa 10 riyal kada punta mo dun, no? So, sa 4 days, sa isang buwan. So, naka 40 ka. Diba? So, magastos din talaga. Kaya, mas maganda na maghanap ka na mas malapit na tirahan sa trabaho mo para hindi na rin hassle sa'yo kung meron mga shifting na araw na ikaw ay panggabi at closing ka to morning. So, hindi ka na mahihirapan na adjust. So, hindi ka na mag-transportation. Hindi ka nagagastos. So, ayun mga kabits, wala kaming transportation dito sa trabaho ko. Kaya, yun yung topic. So, ayun mga kabits, I hope na marami kayong natutunan sa vlog na to. Short vlog lang naman to. Kumbaga, natawa lang ako sa
title ko, no, sa nanahimik sa loob ng 2 buwan. Kasi, alam niyo yun, napaisip lang ako na gusto ko lang talagang mag-share sa inyo. Kasi, hindi pa pala ako nakakapag-vlog ng ganito. So, hindi ko kayo bigyan ng idea para aware din kayo sa mga susunod na kabanata na mga kabayan natin pupunta dito sa Qatar. Kasi nung time ko, wala talaga akong idea sa mga ganon. So, yun mga kabings. Thank you for watching. Bye-bye. See you sa mga next vlog ko.